title fraud or fake title, common ni siya. So di ta mo kumpiyansa. So kung natay paliton property, always mga tana kita nga titulado ba ang property. Contract to sell, pag ibaligyan po niya kay Mr. Charlie, contract to sell po sila, so double sell. Nakay gipalit nga property, unya wa nimo gi-double check properly kana nga property day na mortgage na day na nya na foreclose na day na ngadto gifailan na day nag foreclosure, no? Hello, good morning. This is your broker Samuel Lau. So, welcome again to our vlog. So, karon I'm going to share to you kaning mga gipang share nga questions sa ato ang mga followers, no? Ingon sila nga common karon ang mga scams sa real estate property. Daghang mga scam nga na-record in the industry. So, this day I'm going to share sa inyo ang mga common one, no? Common scam number 1, title fraud or fake title, no? So kaning title fraud or fake title, common ni siya. So di ta mo kumpiyansa. So kung natay paliton property, always mga tana kita nga titulado ba ang property. Kay napoy uban mo ingon sila tax declara. But let's talk about title property. So ingna imuhang licensed broker or you ask help for the lawyer nga pakuha ang certified copy sa title sa Register of Deeds, certified true copy. And then kay basig wa niya na ngadto, no, na sila fake title, as what I said, manufactured by kanto-kanto lang. Kung naamang gani ato po di pa tracer back giun sa, let's say, si title D, giun sa pagka title D, giun gikan sa Charlie title, unsa yung mga supporting documents ana, no, para nahimong title then and other. So your lawyer and your licensed broker can do that. So common scam number 1, fake title or title fraud. Number 2, double selling. So kaning double selling, dupli pa maligya na ay na maligya diri, nag-contract to sell pa si Mr. A kay Mr. B, contract to sell pag ibaligyan po niya kay Mr. Charlie, contract to sell po sila, so double sell. Kay kung mangayo ka na sa title, let us say nag-contract to sell sila 2 years, 3 years, 5 years to pay, or common kay na sa ubang data-data nga mga property, no, unya gibaligya po sa lain data-data po, wa ta kay baw kausa kaduha katulo niya gibaligya. So importante, careful ta ana niya nga wa ba madubli baligya ang property. So how to do that? Just get a service of good lawyer or your licensed broker to guide you properly. Ikatulo nga common is fake nga agents or fake broker. Daghan gyud na, di na to malikayan, no? Kibaw ta daghang nga nag-enterprising nga mga tao nga gusto pod mag-livelihood. Ang ato lang kamo nga buyer, risk na ninyo kung model mo sa mga non-licensed broker, non-licensed agent, inyo nang risk go. Napoy uban ana nga nag-livelihood lang, imo na mga igagaw parinti, but again, di man gud ni nila expertise. So okay ra, tagaan mo sila livelihood, pero advise them to connect with a licensed broker para mag-guide properly unsay angay buhaton. Kay naanya mo gipalit property na malihog ka sa imong igagaw nga nag-ahinti-ahinti, diha dayon no nailad siya fake daytong title, diha dayon no na double sell na tong title property, no. So daghan pa ta, later on i-share pa na nako uban, no. So again, you need to seek service good sa mga licensed broker. Okay? So okay lang na mohatag tag livelihood sa itong mga parinti, pero pakunik lang si nakaka-OFW sa gawas. Tabangan na itong atong nagahinti-hinti nga igagaw, pero advice lang sila nga connect gid sila nga to sa mga licensed broker to do the proper due diligence of the property nga imong paliton. Okay? Number 4, foreclosure scam. Unsa man ipasabot ani? Nakay gipalit nga property, unya wa nimo gi-double check properly kana nga property day na mortgage na day na nya na foreclose na day na ngadto gifailan na day nag foreclosure, no, naata na. So kung naamay daghan nga mga seller, Mr. A na prindan niya ka Mr. B na na sila gipermahan dito nya, na sila agreement dito nga foreclose na, no, nya gibaligya sa imo. Napoy ubang mga ahinti nga nang ahinti kuno sila foreclosure niya gipadad super too good to be true, barato kayo, nagsalig sa kag ipadad-an nimo kwarta para malukat kunuhay to mabalik, then again tabla.
So make sure lang yun usa na sa mga diskarte no foreclosure scam. So careful lang ta kay daghan nga na mga gipang advertise foreclosed property barato kayo no. Careful ta. Deal with a bank directly with the help of your broker, licensed broker or your lawyer. Okay? So kung mamalihog gyapon ka sa imuhang mga enterprising nga paryente, pakontak ka gyapon sila licensed broker or lawyer. Number 5, online rental scam. Sa mani pasabot, daghan kaayo mga nag-enterprising karon gipaabangan nga mga Airbnb or uban pa unya wa ko kibaw yun sa na nila nga double booking no. So nahitabo mga na sa ato ang eroplano mo sakay ta double booking na ay ma-jump off no kay naduble, so samot pud ni sila. Okay, so how to avoid niya? Usually ana mangayo na sila dag payment nya pag abot nimo diri i-offboard ka kay na ay laing tenant pa sa unit. Okay, so worst scenario, wag gid sila unit. Worst scenario, wag gid sila unit. So careful ka. Kung dili sila rated, proven tested nga mga host, daghan man gud na sa internet FB market no. So better ipa-check na lang gina nimo sa imong parinti or book na lang gyud ka sa klaro nga hotel, trusted, worth it no nga mga website or Airbnb na gyud mga review no. So being pila ka rating niya as a host no. Okay, so again, that's number 5, online rental scam. Number 6, investment scam. Daghan mga nagpa-invest og property nga mga scammer no. Way klaro, lisod ba mangitag pangitag kwarta karon no, hard earned money. Usually ginabiktima pod ani kani ato mga paryente, mga fellow OFWs na sa gawas nga mga dali makuan barato kaayo, good investment, etc. Down lang kag pila ka equity, spread out barato kaayo niya ang balance, self liquidating na with the rentals, etc. Tabangan ra na namo, mapaabangan ani mo. Here comes someone, uy nawa naman sila kinsa may nitabang paabang. Hantod ma-default di ka kabayad. Nagbayad ka barato kaayo imong equity nga later on okay ra na siya sir, mapa-take out ra na siya sa bangko pag-ibig di ma-take out kay nano. Wag ipa-pre-qualify imong income bracket nga di ka pwede mo loan ana nga balance kay dako kayo. So I don't want to call them investment schemes scam, but again they're focused on money, commission. Wa nila gi-compute daan nga di qualified imong income bracket. Give you another scenario, another vlog na nato the pita. But again, investment scheme, too good to be true. Careful kita. Another scammer are number 7 na biktima niya ni no, identity thief. We want to make sure nga ang ka-deal na to, ka-transaction na to, siya ang registered owner on title, on papers, ma-title, ma-tax deck, mga gitag certified copy no. So klaruhon na to. Unya kung siya mga gitag government valid ID with pictures, with signatures, that government ID kung pwede ato po na ipa-validate. Kay nabiktima na mi ana no, di na lang ako elaborate, but I myself as a broker na victim ko of identity theft. Di maong tao kong katransak, nakadawat pag yung kwarta. So as gitag government ID like passport, nagkanang naatay government agency like amo driver's license. So sa LTO pagtanaw na mo di gid mao nga person gi-edit i-lisan as tang ID. Number 8, bogus property developer. Ingnan na lang nato mga trying hard nga developer no nga nagbaligya mga Y license to sell. Diya pa lang daan delikado na. Ayaw mo pamalit mga developers, mga projects nga Y license to sell. Every time nga namoy paliton nga mga project, proyekto, house and lot, yuta data, unban pa, double check nga naabag yun, always ask kani nga project naaba ni license to sell from the DSUD, formerly HLURB. Kamo nga developer, registered developer ba mo under the DSUD, formerly HLURB? Always ask that na.